Yan si Claire Castro kasi may attorney lang ang pangalan niyan. Parang hindi totoong abogado eh. Eto ang sasabihin ko. Sinasabi ng Malacanang ngayon na sila ay walang kinalaman. Tinatanggi nila. Nakakahiya kasi. Oo, di ba? Sabi ni Claire, hindi totoo yung sinasabi ni Topacio. Wala kaming kinalaman dyan. Teka, walang maniniwala, sabi nga nila, ikwento mo sa pagong. Sino bang makikinabang kung si Sara Duterte ay mai-impeach? Ang makikinabang siyempre ay si Pangulong Marcos na mailalagay na niya kung sinong papalit sa kanya para hindi siya ma-prosecute. Ang gustong mangyari ngayon ng administrasyon na ito ay yung pumalit ay tao rin nila. Parang si Boying Remulla. Para ombudsman, hawak nila. Yung susunod na presidente, hawak nila. Para maproteksyonan sila. Tignan niyo yung pinagsasabi nitong si Madriaga, no? Na ginagamit na naman nila na pinuntahan na ni Laila de Lima sa kulungan upang dalhan ng saba. Saba talaga. Siyempre, di ba, pagdadalaw ka sa kulungan, may pasalubong. Di ba? Kita mo naman, Wala na. Unang-una, may sinasabi siya 1 bilyon piso sa isang super grandia daw. Imposible. Talaga? Mga ganyan eh. Ganyang kalaki ang 1 milyon. Ganyan kalaki. Siguro mga mahaba-haba ng, sabihin natin, 14 inches ang haba. Yung pagka dami ng binalot pera, mo. Ang 1 billion is 1,000 ganon. 1,000 na 1 million ang 1 bilyon. 1,000, 1 milyon. Grabe. Na ganong kalaki. Sa ilalagay Paano mo ilalagay yon? Impossible. Physically impossible. Na hindi makikita. Oo. Pagkatapos, ano pa sinabi nito si Madriaga? Si Mans Carpio daw o kaya si Sara Duterte, personal Wow. na nagmamanage yung logistics ng Shabu. Kung saan padadala, kailangan mo bang gawin yun? Kalokohan yun eh. Kalokohan yun. Walang mayor siya si Sara noon, di ba? Mayor. Abogado rin yung kanyang asawa. Sila mismo, grabe. nagdi-distribute siya. Personal, kalokohan yun. Di ba? Halatang-halata ng mga attorney. Kahit mga estudyante, alam nila yan eh. Number 3, kaya daw tumatanggap ng pera sa pogo, sa drugs, kasi lalaban sa 2022 bilang Pangulo. Hindi po totoo yan. Hirap na hirap po kaming kumbinsihin si Sara na lumaban for president. Yes. In fact, hindi lumaban. Diba? Nag-vice president lang. Ayaw niyang lumaban. Maraming dahilan, hindi na relevant yon. But, noong time na sinabing nag-iipon ng pera para sa pagkapangulo, wala pong balak lumaban. Gusto lang mag-mayor. Kaming nag-uudyok na lumaban si Sara. Di ba meron kami nung Run Sara Run? Yes. Di ba? Opo. May mga bowlers pa kami noon, Run Sara Run. Ngunit ayaw niya. Matagal bago na kumbinsi. At last minute, kaya sinasabing nag-iipon. Bakit ka mag-iipon para sa isang bagay na wala ka namang balak gawin? Yan. Last minute yun eh. Alam naman natin, pinag-unite lang sila para uniteam. Si BBM Opo. at saka si Sara. Last minute yan eh. Opo, totoo yun. Na nag-vice siya ni BBM. Yes. Di ba? Opo. Walang balak yan eh. Bakit mag-uipon kung walang balak? Di ba? Halimbawa ako, binata ako, ayoko naman magpakasal. Ba't ako mag-iipon para magpakasal? Wala ka naman plano. Sabihin mo, napikot ako, tapos na, di ba? Spur of the moment yun. Hindi ako nag-ipon doon. Pangatlo ha. Kung may balak man si Sara na lumaban for president, hindi niya kailangan mag-ipon ng maraming pera. Bakit? Equity of the incumbent. Ang ama niya, ang Pangulo. Correct. At that time, di ba? Opo. Nakaupo. Iyo Malacanang. Mayor ka ng Davao. Congressman yung mga kapatid mo. At kung ikaw ay lalaban, mag-anunsyo ka lang noon, panalo ka na as president. Correct. Si Sara. Opo. Dadagsa na ang pera, hindi ka na kailangang manghingi, darating yan. Kusa. Oo, plus, hawak mo ang entire machinery ng government, hindi mo kailangang maraming pera. Equity of the incumbent. Di ba? Opo. Bakit kailangan mo ng pera? Common sense eh. Kaya yung sinasabing,
nag-ipon, pilyon, kinailangan kasi tatakbo. Kalokohan yun. At saka di ba, na-expose, sabi classmate daw ni Madriaga, si Sara Duterte, sa San Sebastian, Yun nga. nung sa law. Anak ng teteng, 12 years old pa lang pala si Sara noon. Nung nasa law school siya, yung grabe na timeline. sila. Mahirap yatang pumasok sa law school ng 12 years old, ano? 12 years old, Ano kasi grabe. Doogie Howser? Hindi nyo naabutan yung si Doogie Howser. Ngayon, okay. Sinasabi ng Malacanang ngayon na sila ay walang kinalaman. Tinatanggi nila. Nakakahiya kasi. Oo, di ba? Sabi ni Claire, hindi totoo yung sinasabi ni Topacio. Wala kaming kinalaman dyan. Teka, sino bang makikinabang kung si Sara Duterte ay mai-impeach? Kakasuhan nyo, di ba? Okay. Ang makikinabang siyempre ay si Pangulong Marcos na mailalagay na niya kung sinong papalit sa kanya para hindi siya ma-prosecute sa katakot-takot na ginawa niyang anomalya habang siya'y nakaupo. Kasi ang gustong mangyari ngayon ng administrasyon na ito ay yung pumalit ay tao rin nila. Parang si Boying Remulla. Para ombudsman, hawak nila. Yung susunod ng presidente, hawak nila. Para maproteksyonan sila. Okay. Yan si Claire Castro kasi may attorney lang ang pangalan yan. Parang hindi totoong abogado eh. Eto ang sasabihin ko. In criminal law, mayroong principle na kung sinong makikinabang sa krimen, siya ang presumed na gumawa ng krimen. Kung sino makikinabang. O, halimbawa, may mag-asawa. Niloloko siya nung asawa niyang babae. May kalaguyo na ibang lalaki. Pinatay yung lalaki. Sino bang makikinabang? Sino bang may motibo? Di ba yung asawa? O, magiging suspect siya ngayon. O, di ba? O, di ba? O, ganun po ang criminal law na absent yata si Claire Castro noong tinuro yon sa law school. Baka mahilig siyang magbulakbol or law school ng One Ball University ang pinaglakan niya. Oo. Dapat i-clear nyo yan. I-clear Oo, dapat kaya yan. walang maniniwala, sabi nga nila, ikwento mo sa pagong. Yang sinasabi niyong wala kayong kinalaman, sino bang mga nandiyan sa mga tao na nagdemanda? Di ba mga tao niyo yan? O, di ba mga kritiko yan ng mga Duterte? Kayo may gusto kay Claire Castro eh. Bakit ako? Kayo ang nangangampanya. Ginaya ka na nga ni dating COMELEC chairman eh. Sabi niya wag niyong alisin yan. Si Attorney Claire Castro kasi. Pag-usapan natin yan bukas, yung kay